seryosong tagapagbalita ay nalalaman muna nila ang katotohanan bago ikalat ang impormasyon sa publiko nang maiwasan ang pangrarayot sa kanila ng mga tao. Narito at panoorin ang buong balitang kumalat na sa social media at kinuyog pa ng maraming netizen ang TV5 correspondent na si Gary De Leon matapos tila magsinungaling on air at isisi sa maraming DDS online at mga rallyista sa Baliwasang Bonifacio ang nangyaring gulo sa Menjola. Yung molotov naman in a few minutes kaya po. They can always do that. But then again, nag-decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Nako, yan na sinasabi natin. Ayon sa panayam natin kanina kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring isang abogado at dating politiko na may Filipino-Chinese financer ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon, September 21. Sa kasagsag Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ano na? Nako kasi, pag kayo ho ay magbibigay ng mensahe, ayusin nyo. Oo, kaya minsan yung galit ng tao, hindi natin natitimpla. Diba? Hindi natin kayang kunin ang kanilang mga pag-iisip. Oo. Malay nyo, kung naayos lang sana, hindi sana walang girian. Ano nangyari kahapon? Muntik na ho. Ang mama, muntik na. Buti na lang may mga kapulisan. Oo, tama nga ho. Na dapat hindi kayo hinaharas o walang pangaharas sa mga media personnel. Kaso, ang problema, siguro nagpantig yung tenga ng mga kababayan. Ting! Anak natin pakalong. Ayan na, muntik na kuyugin. At ito, bastos na komunist. Ano? Bastos na komunist. Ano? Bastos daw. Bakit? Eto na. Mamaya magkakaalaman. Umano yung pagtanggap ni PBBM ng milyones sa kampanya. Mula kontratista, pinasisilip ng Comelec. Yan ang maganda. Tuloy nyo lang yan. Tuloy nyo lang yan. At binaboy ang kamay nilaan. Ito mga balita ngayon. Isipin nyo ginagastusan, nililinis, pinipinturahan, sa isang iglap lang mabababoy. Ang Maynila. Oo. At ang sabi, dapat may managot. Nako po. Suyurin nyo yan kung sino yan. Kasi maraming establishment dyan. Kita naman ang mga pagmumukha niyan. Inisip po na naman tayo. Maulan kasi. Ingat sa mga taga-norte ha. Ingat po kayo, malakas po ang bagyo. Galit din ang bagyo Sa norte ba yan? Galit din. Simulan natin dito at mamaya-maya, Vice President Duterte visit Filipino in Japan. Yun yung na-vlog natin ng isang araw. Abangan natin ito, pasok. Matapos ibintang sa maraming die-hard Duterte supporters ang nangyaring riot sa Maynila, TV5 reporter Gary De Leon kinuyog ng DDS Online. Tila hindi na napigilan ng maraming die-hard Duterte supporter ang balagbagin ng harap-harapan ang TV5 news reporter na si Gary De Leon matapos silang akusahan na di umunoy punot dulo ng gulo sa Menjola kagabi kung saan tila nagkarayot pa sa pagitan ng mga ralista at kapulisan. Sa nasabing balita, tila pinalabas raw di umano ng TV5 correspondent na si Gary De Leon na ang mga nagrally sa Liwasang Bonifacio ang sanhi ng di umano'y gulo at riot sa lugar ng Menjola sa Maynila.
Dahilan para kuyugin siya ng taong bayan nang di umano'y magsinungaling on air. Yun. Bakit naman raw kasi na magbabalita ng hindi tamang impormasyon ang TV5 correspondent na si Gary De Leon, gayong hindi magkakapares na tao ang nagrally sa Luneta, EDSA, Liwasang Bonifacio at Menjola? Dapat raw sa mga TV5 reporter o sa kahit na sino mang tagapagbalita ay nalalaman muna nila ang katotohanan bago ikalat ang impormasyon sa publiko nang maiwasan ang pangrarayot sa kanila ng mga tao. Narito at panoorin ang buong balitang kumalat na sa social media at kinuyog pa ng maraming netizen ang TV5 correspondent na si Gary De Leon matapos tila magsinungaling on air at isisi sa maraming DDS online at mga reliyista sa Liwasang Bonifacio ang nangyaring gulo sa Menjola. Maging mga pulis, saksing buhay raw sa pagsisinungaling ng TV5 reporter at pagtulak ni Gary De Leon sa isang reliyista, nakuhaan pa ng camera. Narito panoorin ng full video. Gambastos. 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 Yun. Eh, kasi nakarinig, nagla-live ang mama. May narinig yung mga nag-rally. Siguro, ang tansya ng mama, yung kinatatayuan niya, wala doon yung ibang mga supporter kung sino man yung pinupunta, sinusuportahan. DDS supporter ito. Nakarinig, nagpantig, ting! Ayun, nagsimula. Natigil sa pagla-live ang mama. Sinabihan pa ang mama, magkano? Nako. Yan kasi. Boss, amo, manager. Oo, yung tama sa tama. Yung mali sa mali. Ganun lang. Simplehan lang natin. Kung alam mong mali, wag mong itama. Kung alam mong tama, wag mong gawing mali. Vice versa lang. Diba? Kaya siguro nagalit ang taong bayan. Mahirap. Lalo na pag sisinungalingan mo ang taong bayan. Nakarinig. Nagalit ang mama. Ayun, nakasombrero, nagalit. Oo, gustong manakit. Oo, hindi lang siyempre bawal. Bawal yan. Bawal sa batas yan. Huwag mong ilalagay ang kamay sa iyong batas. Dapat ganun. Pero siyempre, kung ikaw ay niyuyurakan at ikaw naman ay makakarinig ng mga nagsimula daw di umano sa gantong grupo, alma ka. Kahit sino naman pagbibintangan ka. Nandiyan ka pa sa grupong, nandiyan ka pa nagla-live mismo sa grupo ng mga DDS supporter. Tapos ganun maririnig nila, hindi naman makaaya-aya, di ba? Tuloy. Ang gulo daw sa Menjola ay galing iwasan. Hindi ako sinabi. Hindi ako sinabi. Ay, no. Masisisi naman para sa may isip ko. Hindi ko sinabi ang sataw ko. Yun, nasabi ko tuloy na fake news ka. Ano daw yung binabalita niya? Nang gulo? Di umano? Baba. Oo, kaya nang galit ang mama. Ayun, nakasombrero. Tuloy. Pasalamat na lang, ha? Pasalamat na lang ang mama ay napapalibutan ng mga kapulisan. Dahil kung hindi, sigurado, panigurado, baka mamaya, suntok dito, suntok doon, sipa dito, sipa doon. Buti na lang, nagpasalamat na lang talaga at nandoon sa palibot ng kapulisan.
Kasi gano'n naman talaga, no? Bakit kasi gano'n naman talaga? Ano ba talaga si gano'n talaga? O, isipin nyo na lang, dapat pag nagbabalita, tamang balita. O, yun lang ang reaksyon natin, ha? Magalit na naman kayo niyan. Dapat nga magalit ang taong bayan, eh. Bakit? Bakit? O, kasi nga, nakakarinig sila na hindi maganda. O, buti ganun lang. Diba? Buti ganun lang. O, tuloy! Iba yan, oo. Hindi yan yung narinig ng mama. Baka mamaya sabihin fake news na naman. Wag na natin isama yan. Yan yung mga naganap. Pero tama ba? Tuloy nga natin konti. Yung media, ginugulo ng may isod. Sinungaling! Sinungaling! Ayun. Ayun na. Nagsisinungaling daw ang media, kaya nagsisigawan yung mga kababayan natin dito. Nagsisinungaling po ulit ang media, mga kababayan ko. Yun na. Magkakasabak sinungaling, sir. Sir, huwag pakasabak sinungaling. Magkakasabak sinungaling, sir. Nagpa-cover agad sa kapulisan. Oo, kasi galit Galit yung mga nagrarally. Diba? Maski dito, may papakita akong slide sa inyo, nagkagirian din. Kasi yung mga taga mountain, bumaba dito sa Mendiola para mangulit. At para manggulo. Kaya, eto, meron sagutan dito. Ano ito? Pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang nangyari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko kami! Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo palabagsakin ang gobyerno, ano? Diba? Ayan natin sabi natin. Ayan yung mga nakamaskara. Bakit hindi nyo labas ang mukha nyo? Oo. Yan kasi yung mga black mass. Sino kaya organizer nito, no? Yung black mass na to. Kasi meron isang rapper na nag-promote niyan eh, di ba? Sorry Yun ang imbestigahan nyo ngayon. Kasi halos lahat ng nagkaroon ng problema sa Maynila, yung binabo yung Maynila, pininturahan, puro naka-black mass. Yung organizer ang puntahan, silipin, no? At ito, bakit ganito hindi kita ang muka? Ang problema, NPA! Ayun na! Ayun na! Bata pa, no? Kumahimik kayo. Ang galing mo. NPA! Ang galing mo, NPA! Ang galing mo! Sinagot lang ang question ng taong bayan. Wala tayong gulo, wala tayong walang mananakit, walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Wala tayong mananakit, walang mananakit. Walang mananakit. Ang galing nyo! Wala po tayong mananakit. Babon! Ang galing mo, mas mo! Magdebate tayo! Ayan, alis siya ngayon.
Oh, di ba? Yan na, nagkagirian sila. Oo, ito na sa Mendiola. Tapos, nung gabing-gabi na, parang mga alas 8 na pasado, doon na pumasok yung mga, pati yung walang kinalamang sogo, walang mga kinalamang barikada, sira-sira, pati street light, traffic light, winasak. Langya. Milyon ang traffic light. Gaganunin nyo lang. Nako. Dapat imbestigahan dito yung leader, organizer, at yung sino ba yung parang rapper yun eh. Diba? Sila pa yung nanghihikayat. Sige! Black mass, black mass! Ayan na. Yari ka, boy. Naku, ito magandang pag-usapan. May balita. Umano'y pagtanggap ni PBBM ng milyones sa kampanya. Wah, nakakagulat ito. Bagong pasabog ito, Bagong issue. Ano ito? Alamin natin, Baka, ito na siguro. Pag ito inimbestigahan, ito na siguro. Ang alin? Ano yan? Pasok. Came out with a report that shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the COMELEC do its job. And if the evidence points to the president, sinasabi ho niya, there should be no sacred cows in this investigation, even if it eventually leads to him. The president is willing to be investigated. Talaga ba? Mami, we know the president's reaction to the violence that happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang. Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa nasabi ni Secretary Remulla earlier to get to the bottom of the mess? Muli, nasabi na rin po ni Secretary John Vic Remulla, pati na po ni PNP Chief, acting PNP Chief General Nartates Jr. kung ano po ang dapat na gawin. Maaring hindi ito mangyayari isang beses, pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, wag na po sila ulit magtangka. Ma'am, just a follow-up question. Malinaw, maliwanag po yung naging panawagan dun sa mga legitimate rallies. They want accountability. They want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being drafted or put in place to make sure that the president heeds the call of the public to have concrete measures against corrupt actors? Binuo po ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa maaaring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Kung meron pong kasama mga politiko rito, dapat pong sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso at dapat na managot. Sunod, Chanel Salazar, DZXL. Good afternoon po, Yusek. May ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po naaresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito at plano po bang papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbestigahan pa po ito. Pangalawa, sila yung magulang, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at saka si Mendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad na ito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old, at maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment
at makikita po na alam nila ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na enforce ng anumang penalty na ipapataw ng korte. At para lumayo yung usapin. Doon tayo kay Ivan Mayrina. Kasi magandang tanong yun. Ito ha. Yusek, millions lamang po ako ng konti. The PCIJ came out with a report that shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last 3 years. How does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the COMELEC do its job. Investigate. And if the evidence points to the president, sinasabi ho niya, there should be no sacred cows in this investigation, even if it eventually leads to him? The president is willing to be investigated. Thank you. Ivy Reyes, bilyonaryo. Ang bilis? Ganun lang? Ha? Pero sa mga Duterte, walang katigil-tigil ano. Kay BP Sara, ha? Ngayon, 2 tanong, tapos na. Wala tayong gagawa, ganun talaga eh. Ito maganda pag-usapan. Grabe ang inabutan ngayong gabi. Ground Zero. Mayor Isko Moreno. Ano yung inabutan niya? Talagang grabe talaga kung makikita nyo. Kung ano yung nangyari kagabi, talagang kita nyo, maski hindi kasaling mga bagay-bagay. Diba talaga kabataan, mapusok, ha? Mapusok. Ang tanong, sino ba ang nagturo? Sino ba ang nasa likod niyan lahat? Ha? Hindi na namin yung kaya na kay Christian, na si Christian yata. Ito Hi sir. Hi sir, dito na kami. Hindi po. Wala po. Yes sir. Pero hindi po ako. Hindi po ako nag-ibig. Opo, may nakistama right now. Mga link. Radyo Pilipinas. Ayun yung ano, ayun yung mga sinunog, oh. Motor. Motor. Damay.
Yung nagpapahinga sa so good. Yun, nadali yung motor. Sunog. Pintura, no? Pintura. Yan. Asan yung tripod? Yes! Asan yung mic? Yes, mic. Mic. Wala po. Bruno, saan? Tripod! Siya si Jeremy. Kahit naman mag-doon. Tapos na ulit kuya. Mababig sa tres lang ang tipisa. Basta. Luwag. Kita naman yan. Meron na. Tol. Walang contact. Kaya mas na konti. Baba. Kaya ano? Check. Okay na kayo. Okay na. Una, siyempre nalulungkot tayo. Masyadong malaki yung damage na ginawa ng mga I don't think realista yung mga yun. Because as you all know, they were in their respective places in the morning and in the afternoon. Pero itong mga Colonges na kabataan, pagdating ng lilim ng gabi, nagpapulan kasi maraming public property and private property were damaged. At nakakalungkot, marami akong pulis na nasugatan. Nasa ospital naman sila ngayon. Yung isa ino-operahan in our city hospital and national government hospital. And meron ng higit kumulang 100 mga I think kabataan na gusto ang kulang na nasa poder ng alagad ng batas. Nasa Station 14 at saka headquarters who were apprehended by our men in uniform. Any idea kung anong grupo to? Ito, mga ano lang yan. Walang magawa sa buhay. Tulak, boss. Yung Molotov naman, in a few minutes, kaya po. They can always do that. But then again, nag-decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Nako, yan na sinasabi natin eh. Yung mga naimbitahan lang, akala laro-laro lang ang mga sinalihan nyo. Pagbabayaran nyo yan. Ayan, binanggit na rin. Pagbabayaran nyo yan. Ngayon, kung kayo ay nasabit lang at kilala nyo ang leader, ikanta nyo na. ABCD hanggang D, hanggang Z. Galingan nyo. Sabihin nyo yung mga pangalan mula A to Z. Gandahan nyo pagkanta para maniwala sila. Magkano? Kasi, mga kabataan. Ayan yung sinasabing Gen Z. Diba? Pero,
Mali kasi yung pag-iimbita na magdala ng mask. Akala siguro ng bata, anong gagawin natin sa mask? Yung galit, nandun na yun. Pero yung papakilaman mo yung, diba? Papakilaman mo yung hindi mo pag-aari, gagawin mo laro, magbabandal ka dyan, sisirain mo yung hindi naman kasali sa usapan, ibang usapin yun. Kaya nagalit ito si Yorme. Mapapanagot ang dapat managot. Abogado at dating politiko maaring nasa likod ng gulo sa rally kahapon? Nako! Sino nagsabi niyan? Ito, tignan natin dito para magkaalaman. Sinong abogado yan? Kasi kung kwentong kotsero lang, hindi tayo kapanipaniwala. Tuloy. Report ang natanggap nila at sino daw ba yung pasimuno ng gulo sa rally kahapon dyan sa Manila? Ayon sa panayam natin kanina kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring isang abogado at dating politiko na may Filipino-Chinese financer ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon sa 2021. Wait lang wait lang. Isang abogado, ulit. Isang abogado ng gulo sa isinagawang rally kahapon, September 21. Ano daw? Dating politiko na may Filipino-Chinese finance. Ulit. Ayon sa panayam natin kanina kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring isang abogado at dating politiko na may Filipino-Chinese financer ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon, September 21. Sa kasagsagan ng anti-corruption rally kahapon sa Maynila, nagkaroon ng paninira ng mga ari-arian ng gobyerno, pati na rin mga properties ng mga pribadong establishmento. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, base sa kanilang initial na report, mayroon ng mga individual na lumulutang na maaaring nasa likod. Meron ng individual na lumulutang na maaaring nasa likod. Sino kaya ito? Ng mga ito. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese na dating politiko. Those are sketchy report. Sila yung mga nagpondo doon sa mga bata. Nako, yan na. Sino kaya yun? Yan ang panagutin. Yan! Tapos ibibintang na naman sa Duterte. Anak ng tipaklong talaga itong mga gumagawa ng kwento. Alam na rito sa Maynila, huwag nyo nang itutumbok sa Duterte. Si Yorme na nagsabi. Dating politiko, abogado, Chinese, ano yun? Kilala kaya yun? Yorme, sino kaya yan? Pwede sa susunod sabihin mo Tumbukin mo na para maalis na yung ugong-ugong kasi binibintang na naman nila sa ibang... Pagtitiyak ng alkalde, pananagutin sa batas ang lahat ng naaarestong suspect, mga kasabwat at sino mang nasa likod ng kaguluhan. Ayon naman sa Manila Police District, iimbestigahan nila ang mga naturang impormasyon patungkol sa mga mastermind ng paggugulo. Samantala, patuloy namang nakabantay ang ilang pamilya at kaanak ng mga naarestong individual sa labas ng Manila Police District. Yan na. Nasa huli ang pagsisisi. Sana pangalanan ni Yorme, yung dating politiko na abogado na nasa likod. Well-funded, ika nga, di umano. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, like and share, pakishare, bye-bye!